Laglagan na, PNP Chief Marbil pinagre-resign. Naku po, pag-usapan po natin tong bagong kapalpakan ni PNP Chief Marbil. Ito nga ho, dahil sa nangyari dito sa may busway na kung saan nag-feeling VIP ho itong si PNP Chief Marbil di umano, allegedly. Pero mamaya makikita natin at mahuhuli natin kung sino ho ba talaga itong sinasabi nilang senior official ng PNP. Pero mismo dun sa bibig nung HPG ay ito'y si PNP Chief Marbil. Pero syempre, todo deny sila ngayon. Pero makikita naman natin yan mahuhuli natin yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Mahuhuli natin sa sarili nilang bibig na ito ay si PNP Chief Marbil. Syempre, i-deny nila yan. Alam mo naman sila Sila yung mga ngako ng 20 pesos na bigas tapos magpapalusot. Sanay na ho tayo sa ganyang galawan ng administrasyon na ito yung nagpapalusot. Yung ang daming sasabihin, katulad nun sa suka, hindi daw pagmamaliit yun. Yun daw po ay may apprentice pa silang nalalaman. Di ba alam na ho natin na mga kababayan yung mga ganyang style. Style po niyan, para lang hong magpalusot. Binubudol at ginagago na naman kayo. Kayo ho. Pero yung mga tanga lang naman. Pero sa tingin ko, marami na ho ang nagising at hindi na tanga ngayon. Marami na ho ang nagising at alam na ho nila na sila ho ay laging binubudol ng gobyerno ni Marcos. Kaya mga kababayan, panoorin po natin itong balita bago tayo magpatuloy. At makikita ninyo talaga nga namang ito'y abuso na sa ating batas. Ito'y nang-aabuso na. Matindi na hong pang-aabuso ito. Sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang nagpakilalang convoy umano ng Philippine National Police na dumaan sa EDSA busway. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Yung una si PNP lang. Yung si SAIC, nako. Sino yan? Antikas dito, Brad. Palakpakan natin to. Palakpakan natin. Bukas na bukas, wala ka na sa pwesto. Hindi naman. Sana naman wag ganon. Kasi ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. Baka naman bukas, wala na. Relieve na yung mama na yan. Wag naman ganon. Wag yun naman. Ako, saludo ko dyan. Dapat tayo mga mamamayang Pilipino, saluduhan natin itong traffic enforcer na kinabibilangan nitong mga DOTR SAIC, di ba? Sana ho, may mga gumaya pa sa inyo. Hindi kayo nasisindak. Ika nga, dito sa mga sigang PNP kuno, di ba? Panoorin natin. Sinabi ko na po yan Sino po yan, sir? Sa PNP lang. Sa krami kami. Dadaan lang kami. May emergency. Natatay yung bus namin. Hindi. Walang ganon. Ikaw naman ba, Natbay? Basta may emergency kami. Ang tikas ning mama na to. Sino po yan? Alas 6:30 kagabi nang dumaan ang motorsiklo ng PNP Highway Patrol Group at dalawang SUV sa busway sa may bandang Ortigas. Nakiusap daw ang nagpakilalang pulis na padaanin sila sa busway dahil may emergency raw. Sa PNP chief daw ang convoy ng tanungin ng pulis. Hindi na Naku, sa PNP chief daw. Marbil, feeling VIP ka na naman. Dapat nga magre-resign ka na Magre-retire ka na dapat. Di pala magre-resign. Magre-retire ka na dapat. Kaya lang Ang bira. In-extend ka pa di ba? Kakahiya ka naman mantakin mo. Pinipilit mong pasunurin yung mga pulis. Sumunod kayo sa batas. Pero ikaw naman, di ba? Dami yung kinasuhan Dami yung kinasuhan na kala mo nagmumoonlighting, yung mga haka-haka ninyo dyan. Di ba? Dami yung kinasuhan ganyan. Dahil sabi nyo, sumunod kayo sa batas. Hindi ito batas. Dapat sinusunudo ito. Kayo po ba, sir, nagpupuyat? Hindi, ako nagtatanong lang ako, Kayo po ba yung nagpupuyat? Hindi, inaalam ko lang kasi baka nagpupuyat si sir at talaga nga namang pag nagpupuyat, ano ba kailangan para magpuyat?
merong ginagamit pag nagpupuyat. Oh, para sa mga kapuyaters. Ano po 'yun? Ha? Jesus Mariago. Yung po yung tinatawag nating nagsisimula sa letter C. C. Ayan na ginagamit ng mga mayayaman pag nagpupuyat sila. Nagsisimula sa letter C. Hulaan nyo, sulat nyo dyan sa baba. Kung ano yun. Ha? Oh, alam mo kung ano? Banggitin ko na. Sasabihin ko na ba, letter C. Ito po, talagang malupit po ito para sa mga nagpupuyat. Ha? Ano yun? Nako, anong ko? Anong ko? Coffee. Kayo naman. Ay, sus, Ginoo, gado. Gago! Ano na naman iniisip ninyong ko? Ayo talaga, kaya ganon. Kung ano-ano iniisip niya eh. Yung mga nagpupuyat kasi kailangan ng kape. Pag kailangan ng kape, medyo, nanginginig-ginig pa yan. So, stress, ika nga. Kaya pag stress ka, dumaan ka na sa bus lane tayo, stress eh. Yan ang ibig ko sabihin, dumi ng isip niyo. Ang dumi ng isip ninyo, wala naman, iba naman yung sinasabi niyong letter C, iba yun. Ano yun? Coca-Cola. Coke yun, may kape din yun, may caffeine din yung Coca-Cola. Ginagamit din yung mga nagpupuyat. Ano yan? Kayo talaga, labo ninyong kausap po. Tuloy. Tanang saik ang convoy dahil umalis agad. Pero bumalik daw ang motorsiklo ng HPG para magpatiket. Wow, importance. Very important persons. Bakit kanyo? Padaanin mo muna kami ha. Babalik na lang ako. Pwede ko kayang gawin yun? Hindi, ako kunwari lang, daan ako sa busway, tapos may emergency ako. Ano emergency? Natatay ako. Dadaan muna ako Dadaan muna ako. Pag babalikan ko kayo para kunin ko yung ticket. Kasi may emergency ako eh. Natatay ako, kaya kailangan ko muna magmadali ngayon. Unya, babalikan kita. Ganun daw ang ginawa. Umalis, tapos binalikan na lang yung isang. Hindi ho yung nagmamaneho ng SUV yung bumalik ha. Hindi ho yung ang bumalik ko ay yung isang motor ng HPG. Sigurado naman ako hindi isang motor yan. Diba? Sabi ko sa inyo, Sir PNP Chief Marbil, alam mo, tadhana na ang mag-re-reveal sa'yo. Yung totoo mong kulay. Kasi masyado kang nagpabida-bida dyan sa PNP. Di ba? Nagbida-bida ka dyan eh. Tapos inusig mo pa yung maayos na tao. Katulad ng ginawa nyo, pinagbintangan nyo na kung ano-ano itong si Pastor Kibuloy. Di ba? Ano nangyari sa inyo ngayon? Diba? Yung mismong tadhana ang nagre-reveal ko anong klaseng tao kayo. Kayo na po mga kababayan ang humusga kung anong klaseng tao ito si PNP Chief Marbil. Kinumpirma naman ni PNP spokesperson Jean Fajardo ang insidente. Giit ni Fajardo, hinahabol daw ng convoy ang isang importanteng closed-door meeting. May meron naman po dun sa guidelines kapag ang mga PNP officers po ay urgent at emergency in nature ay po pwede naman pong dumaan po. Pero hindi na po nakipagtalo po itong convoy at nakiusap na lamang po na hayaan po munang maihatid po yung ating officer po sa Kamkrame at bumalik po sila para kunin po yung ticket na. Mga kapatid, Grabe. Ayan So, ang inaano nila ngayon, senior officer. Sus, Ginoo kayo. Hindi nyo pa masabi kung sino. Talagang senior officer. Palakpakan natin. Ang lulupit ng nyo. Ito. So, tingnan natin. Sino ba itong senior officer kuno nila? Alamin natin sa kanilang tagapagsalita. Ito na yung kanilang bagong tagapagsalita. At tingnan ninyo kung paano magpalusot to. Panoorin po natin kung paano magpalusot ang PNP ngayon. Ang hirap kasi magsinungaling. Sa totoo lang, mga kababayan, kahit anong galing mo pagdidepensa,
pag ikaw nagsisinungaling, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya delicate su talaga kayo. Mga kababayan, wag natin anuin tong si spokesperson. Trabaho lang niyang bigay ng kanyang mensahe nang nanggagaling sa taas. Walang iba kundi si PNP Chief Marbil. So, wag ho natin siyang anuhin kasi napag-utusan lang naman po siya eh. Ano naman naging dahilan ng mga pulis eh. Sumusunod lamang po kami sa utos. Yan ang sinabi sa amin, sunod lang kami. Ano mahirap sa atin mga kababayan eh. Sunod-sunuran talang sa utos eh. Sumusunod lamang kami sa utos. Utos lang ito eh. Pasensya na po, pasensya na. Ang sinasabi po natin na ito po sila po ay yung mga senior officers ng PNP na nung panahon na yon ay kailangan ng presensya na makabalik dito sa national headquarters dahil po sa operasyon na officially po i-declare po ni SILG. Yeah, malinaw. Linawin natin. Ano sinabi niya? First, hindi niya pinangalanan. Senior officer lang ang sinagot niya. Mamaya, meron kasing argumento si Marbil kung bakit hindi dapat pangalanan daw. Okay? So, kung ganyan ang argumento mo, tablado ka na naman. Tablado ka. Mamaya, paparealize ko sa iyo yung iyong dahil daw sa nature ng kanilang trabaho, dapat hindi daw inire-reveal kung sino yun. Dapat daw tinakpan yung plaka. Dapat daw hindi binabanggit yung pangalan. Kaya hindi nila binabanggit kung sino yun. Wow. Very important kayo, ha? Pangalawa. Okay? Pangalawang sinasabi dito, dahil nga sa nature ng emergency, kailangan daw parang pagbigyan, okay? Sir, ito ba yung ito ulit. Senior officers ng PNP na nung panahon na yon ay kailangan ng presensya na makabalik dito sa national headquarters dahil po sa operasyon na officially po Pangalawa, ang sinabi niya dito po ni SILG. Ang magre-reveal daw ng operation na yon ay si SILG, which is si Remulla, di ba? Yung DILG secretary, siya daw magsasabi kung ano daw itong operation. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yung dalawa nilang argumento na yan, ha? Sir, ito ba yung kaugnayan ba ito sa kinita? Yan po yung inihiling ni GPNP na hayaan po na kung ano man klase pong nature ng operation na si SILG na po ang magde-declare ng kung ano man po yun. Kung ano daw po. Kasi ganito yan eh. They're trying to say, kasi importante ho ito, bakit kailangan natin malaman ho ito. Importante ho kasi ito, dahil they're trying to say na merong emergency. But they cannot reveal first the senior officer na pangalan nun, na it needs to, na malaman ng taong bayan. Bakit kailangan malaman ng taong bayan? Mamaya. Unya. Pangalawa, hindi daw masabi ngayon kung ano yung operation na yon. Importante po yung details niyan so that we can parang judge whether this is a real emergency. Di ba? Ito po ba emergency? Ano po ba ito? Di ba? Yun yung kasing dahilan nila eh. That's the way they justify itong action nila. There is an emergency. That's why we need to use the busway so that we can go fast and furious, then fast and urgent sa krami. So tinanong tuloy, ano yung emergency na yan? Hindi rin nila masagot kung ano daw yan. Si DILG Secretary Remulla na lang daw magsasabi. Importanteng malaman natin yan. Importanteng sumaksak muna sa ating isip kung ano yung mga ganyang galaw nila. Senior officers po sila. Ang sinasabi po natin dito, kung mapapansin ninyo, base doon sa kasunduan ng DOTR tsaka ng PNP. Biglang segue. Kasi dinidiin ng media. Sino ba talaga sila? Ba't di nyo mapangalanan? Senior officers sila. Para talagang hindi mapin down ng isang taong kung sino man yung senior officer na yun. Tapos, ito pa sinabi. Ano sabi dito? Biglang sumegway.
'Di ba? Hindi, meron namang meron namang kasunduan na pwede in case of emergency. So diyan nila binabali ho yung katotohanan, 'di ba? Importante kasi maunawaan natin 'to. Kasi this is how they deal with the truth. Okay? And the lies na pinalalabas ng gobyerno ito. Lagi nilang they would twist it. Halimbawa ito, sasabihin nila, sumilip sila. Tingnan nyo nga yung kasunduan. Oh, ito, emergency. Oh, emergency. Pwede na yan. Oh. Yeah? Oh. Pero tandaan ninyo, nangyayari yan, yung mga ambulansya. Sinisita, di ba? Bakit? Walang tao sa loob. Sinisilip yung tao sa loob. Tinitingnan talaga kung may emergency ba. Kasi maraming nababalitaan tayo na may mga ambulansya, ginagawang service ng mga munisipyo. Diyan na inis ang DOTR. Kaya, dino-double check nila. Talaga bang may emergency? That is important. Tama, mali. Ginagawa yan sa ambulansya. So, hindi porket nang wawangwang yung ambulansya, hindi porket may nakasulat na ambulance sa harap, papayagan na sa busway. Titingnan talaga nila. Ang tanong, nasunod ba yon? Kung talagang may emergency, di sana man lang tiningnan yung loob, pinatingnan ng loob. Oh, meron talaga kaming hinahabol dito. Oh, meron kaming daladalang kriminal dito. Kailangan namin dalhin sa krami for emergency sake. Hindi, how would you define emergency? Kung kayo nakahanap ng way sa ambulansya, dapat hanap din kayo ng way sa pulis. Paano wala lang ng pulis na naka-uniforme, sabihin nila, emergency, meron kaming hinahabol sa karami. Emergency, pupunta kami. Putya, ang daming pulis na nakamotor eh. Di ba? Mas pwede sila mag-uniforme. Pag naka-uniforme na sila, sabihin nila, may emergency kami. Okay na po ba yon? Hindi, kasi yun yung palusot ninyo eh. Pag may emergency, okay na. How would you define emergency? Sino magsasabi kung talagang yan ay emergency? Is a meeting emergency? Hindi di ba Hindi, ako ito, logical lang ito. Ano ba? Logical pa ba yun? Ang dali magsabi ng emergency. Emergency, natatay ako. Emergency, sumakit yung paa ko. Emergency, how would you know it's emergency? Everyone would say emergency. Alam mo naman ng Pilipino, di ba? Maparaan yan. Pag sinabi mong ito lang ang pwede dyan. Aba. Hindi, ito para mabigyan ko lang kayo ng kwento. Kasi ito nakento sa akin to ng mga taga-airport sabi sa akin, alam mo bang ginagawa ng iba? Para bumili sa linya sa immigration, pati doon sa security. Basta senior, kahit kaya namang maglakad, hihingi yan ng tawag dito, ng wheelchair. Kahit kaya naman nila. Pumunta sila naglalakad. Mamamasyal pa nga sila eh. Mamamasyal nga sila sa Japan. Nakakapaglakad sila sa Japan pa ikot-ikot. Pero pagdating sa airport, dahil nga merong PW lane, tapos, so ang gagawin nila, magre-request sila sa airline ng wheelchair para makalusot doon sa mabilisang Pero in reality, they can walk. Alam mo yun, sa Japan nga, yung matatanda na, nakakalakad pa eh. Ito mga to. Kaya pang tumambay sa labas, makipagchismisan, pero pagdating sa airport, bigla naka-wheelchair. Mali. Kasi nga maparaan tayo eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya natin gawa ng palusot ng lahat ng bagay. Di ba? Ganyan tayo eh. Di ba? Ngayon, eto na. Emergency kasi. Exempted dyan. Nandyan sa batas yan. Ayan yung pinag-usapan. Na pag emergency pwede. Lahat na lang emergency. Kahit po ba yung pagpunta sa kabit, emergency? Kasi syempre, hindi pwedeng malate. Pag na-late ka doon, malilate ka sa uwi sa bahay. Yeah? So, dadaan ka sa kabit mo, emergency po ba yun? Emergency yun, ha? Bakit? Mapapatay po siya pagka hindi po siya umabot sa bahay ng nasa oras. Patayin siya ng asawa. Ay, emergency yun. That could be considered emergency. Ay, yung mga uuwi na, galing sa kabit. Nagmamadali sila. Emergency to. Bakit? Pag hindi ako nakauwi ng tamang oras, hihiwalayan ako ng asawa ko.
That is emergency. Who would define emergency, kapatid? Hindi ako, nagtatanong lang ako, ha? Sir, sino magdi-define ng emergency? Na kapag emergency naman ang nature ng paggamit ng bus lane, bagamat sinasabi natin na hindi feeling entitled ang sino man dumadaan dito, kung ikaw ay sakali na hulihin, magpatikit ka, pero by nature ng trabaho ng PNP, binanggit nga ni Chief PNP kanina, na 24 hours tayo, mas mamutihin niya pa na matikitan ka at mapuntahan mo yung dapat mong puntahan. Kaya po, hinihiling niya. Yun daw ang logic ng ating PNP chief. Wow, talaga nga naman. Nung una, ang logic niya, kaya yung iba gumagamit dahil daw sa trabaho at nagpupuyat. On record yun, ha? May video yun, ha? Yun yung unang logic niya sa mga gumagamit daw kasi nagpupuyat. This time, ang logic niya, since 24 oras tayo nagtatrabaho at nagmamadali tayo, it's better na dumaan sa busway. Ay, sus. So, if that is your logic, Mr. Marbil, so ibig mo bang sabihin, pag ang isang negosyanteng marami namang pera at marami namang as in pinagkakakitaan sa buhay, ganun din ang ilo-logic nila. Parang, anyway, nagmamadali tayo, bayaran na lang natin. So, is that the kind of attitude that we're passing to our fellow Filipinos? Hindi dapat. Di ba? Hindi dapat ganun ang ugali. Na hindi, kaya naman kesa naman malate na tayo, talaga nagmamadali na tayo, bayad na lang tayo, 5,000 lang naman yan. Isang drink lang yan ng... Di ba? Oh. Bira, oo. Di ba? So, anong ibig ko lang sabihin, mga kababayan? Diyan, malalaman mo talaga kung anong klaseng karakter. Merong karakter itong si Marbil. Di ba? Obvious na obvious. Medyo may problema tayo sa argumento niya palagi. Una, dun sa argumento nung gumagamit dahil puyat lang. This time, ang sabi niya, hindi kasi nagtatrabaho tayo, mabilisan na, kaya okay nang dumaan dyan. Bayaran na lang. Parang ganun Na makikipag-usap ulit ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakaling magkaroon ng leeway yung mga emergency unit Emergency. na nagre-respond. Yan na, mga nagre-responding emergency. Mantakin mo, mga kababayan. Papakiusapan daw nila ang DOTR at mag-emergency. Baka naman pwede. Paano, sir? Kung lahat ng pulis nang papasok sa trabaho nila, magsasabi sila, pasensya na, may emergency kami, may tawag kami, kailangan namin makapunta kagad, nakamotor yan. Mantakin mo, ang daming pulis. Tapos yun ang lagi nilang sasabihin, emergency. How would they know it's emergency? Diba ho? Hindi, kaya nga hindi pa pwedeng may gray area ang tawag dyan. Pag nilagyan mo na ang batas ng gray area, for sure, yan ang gagamitin. Diba? Kasi nga may gray area. Yan ang palulusutan. Alam mo naman, mga Pilipino, ang hilig magpalusot So anong ibig ko sabihin? Simple, dapat walang ganun. Walang gray area, walang emergency. Di ba? Maganda, meron kayong i-issue na ticket o meron kayong i-issue na na para pagka talagang may emergency, merong para pag binigay, alam mo yun, mabilisan. Gumawa kayo ng paraan, hindi pwedeng ganun. Magkakagulo tayo niyan. Mantakin mo lahat ng pulis magsabi ng emergency tas dadaan sa busway. Tapos naka-uniforme. Yun yung ambulansya, hindi ganun Di ba? Yung ambulansya, yun, buhay ang pinag-uusapan dun. Hindi yung, buhay yung pinag-uusapan dun, mamamatay na. Minsan nga, sabi ko nga, tinanong ko din yan logic-wise. Paano kung yung ambulansya pupunta pa lang doon sa emergency niya? Pare, merong ambulansya papunta doon sa destination niya para pick upin yung naghihingalo. Di ba? O kailangan ng transplant o whatsoever, papunta pa lang siya. So wala pa siyang sakay. So ibig bang sabihin nun, hindi emergency yun? Kaya delikado yan salitang emergency na yan.
Kaya lang, may nagpaliwanag sa akin kasi talagang kalakaran daw ng ibang mga ambulansya, lalo na yung ambulansya ng mga munisipyo, ng mga city hall, na kunwari may emergency, magwawangwang pa sa karsada, pero ang totoo, may sakay lang ng mga empleyado. Kaya yan daw ang iniiwasan. Kasi nga, may gray area. Yun ang problema. Kaya kailangan, it has to be, are you allowed or you're not allowed? Period. Di ba? Katulad dito, may palusot tuloy. Upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mga uniform personnel at official yung kanilang paggamit po ng bus lane. Yung tanong po kanina na kinakailangan pa ba ng prior coordination? Kasi kung emergency nga po, palagi ko wala na pong panahon para makapagkaroon ng prior coordination. Wala pa pong 1 minuto yun. Hindi ba po pwede kayo mag-assign ng isang tao na isang numero na itong tao na to would only aasikasuhin niya is your emergency? This is the only person that is allowed. Kasi sigurado naman ako may operation yan. Pwede namang kung talagang emergency, papuntahin ni ganito, may emergency kami, pwede ba itawag mo na kaagad sa in charge doon sa ano? At alam mo, ang dami ng technology ngayon. As in, may radyo na nga ngayon na kahit saan mo, kahit ako, nasa Japan pwede, naka-data. Ang dali-dali no. O mag-provide kayo doon sa in charge doon. Doon sa itawag nyo sa Metro Base. Alam ko meron yan eh. Sasabihin mo, emergency na kaya matagal. Mas matagal pa ho yung maiipit sila papalabas ng krami. Bago ka pa makaabot doon sa busway, more than 5 minutes na po yun. Gano'n lang po ba? I-radyo mo lang. May dadaan dito, etong plaka, ganito. Tapos ang usapan. Walang 5 minuto yun. Hindi. Huwag nyo kasing ilusot yung mga hindi pwedeng ilusot, sir. Na magamit po yung bus lane. Ang importante po rito, mapag-usapan maigi ng DOTR at ng PNP at ng MMDA kung sino-sino ba yung dapat ma-exempt sa paggamit ng bus lane. Sinabi nga po na since 24 hours ang trabaho po ng pulis at kung ito ay emergency, baka sakali mapagbigyan ng gumamit ng bus lane. So may gray area kung sinasabi ng senior officers. Kasama ba si Chief PNP? Ngayon na, tinanong. May gray area doon sa kung sino yung kasamang senior officer. Kasama ba dito si PNP Chief Marbil? Tingnan nyo sagot. Kung hindi kasama, bakit hindi nyo lang i-deny outright? Kung hindi daw kasama, bakit hindi na lang niya i-deny? Ang galing mo, Brad. Panalo ka. Tama nga naman. Simpleng-simple. Just deny it. Parang sa presidente. Tapos na usapan, tapos na boxing, magpa-drug test lang siya. Hindi, kasi yun ang akusasyon ng iba eh. Diba? Akusasyon ng mga tao yun. Isang lang, hindi ako drug addict, hindi ako gumagamit ng cocaine, eto, drug test ko, publicly gawin natin. Tapos ang usapan. Lahat siguro nung sinasabi ninyong Duterte supporter, titigil na ho dun. Ganun din naman dito. Simpleng-simple lang ang tanong. Bakit di nyo i-deny na si PNP Chief Marbil? Walang nagdi-deny sa inyo eh. Lahat kayo ang sagot lang, senior officer. Hindi ba pwedeng sabihin nyo, hindi po si PNP Chief Marbil yun? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi po ba? Ay nako. Kasama, kung ganun talaga, kung may emergency na yung lahat. Sir Jun, ito po yung sinasabi natin yan kanina. Unang-una po, kung may violation naman po tayo ng RA 4136, kasi sinasabi natin, hindi naman natin kinakailangan i-publish yung identity ng mga nahuli sapagkat ito isang administrative violation or moving violation lamang. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, Naks. pangalan ng mga nahuli mo. Yun po yung nakikita natin ng violation po ng privacy ng mga taong hinuhuli. Yan din po ang tono ni Marbil. Yang sinasabi niyang hindi naman kailangan ng pangalanan, hindi na kailangan banggitin kung sino yun. Basta, yun na yun eh. Ano ka man, kung sino man yung binabanggit natin, issue ka ng ticket kung may violation ka,
at hindi mo kinakailangan ipalabas sa TV yung identity o plaka po ng mga taong nahuli natin. Sapagkat ito isang moving violation lamang na pwede mong isyuhan lamang. Kaya naman pala, ganun lang ang treatment niya. This is just a moving violation lamang. Wala, maliit na violation lang yan. Bakit niyo pa kailangan makilala kung sino yun? Yan din po mamaya ang punto ni PNP Chief Marbil. Pero panoorin muna natin to. Ang ticket ng violations na po. Sir, what can you say naman dun sa paglabas ng video ko? Is apparently may negative light yung dating sa video. Apo, wala naman kaming sinasabi na masama ang ginawa sa SAIC sapagkat ito'y ginagawa lamang ang trabaho nila. Kaya nga po sinasabi natin na kinakailangan na makapag-usap muli ang SAIC, ang PNP at ang MMDA para po hindi magkaroon ng discretion yung pong mga enforcers natin na SAIC kung sino ang uhulihin o hindi. Sa ngayon po, sa kanila, lahat ng dadaan dyan, maliban doon sa mga identified na pwedeng kumamit ay hinuhuli nila. Dapat lang. Usapan kung sino-sino ba yung mga, kung sakali man na pwedeng gumamit ng bus lanes po. Maliban doon sa mga... Kasi alam mo, maganda siguro para tapos ang usapan, ilagay nyo na lang dyan, pati si PNP Chief Marbil, pwedeng dumaan. Tapos na usapan. Ayaw nyo pa diretsuin di ba? Ang dami nyo pa sinasabi. Pwede ba ilagay natin yung aside from the President, sino pa ba yung mga allowed? Yung Supreme Court Chief Justice, Speaker, Senate President. Kung allowed yung mga yan, pambihira, oo. Payagan na rin. PNP Chief Marbil, allowed. Dumaan sa busway. Tapos ang usapan. Para wala nang Dapat halimbawa yung mga fire truck, yung mga LTFRB authorized na mga bus lanes, emergency responses, etc. Yung po ang pag-uusapan. Sir, dahil sabi niyo, may violation ng privacy yung paglabas ng mga plate numbers. May plano bang magkaso? Sa ngayon po, walang plano ang PNP na magsampa ng kaso po doon sa. Pero yan po yung hihilingin ng PNP sa SAIC po na pag-usapan kung ano yung magiging proseso ng mga panghuhuli po. Sir, may nagsasabi. Ayan. Iba naman to. Ito, ha? Ewan ko. Interview ito kay Marbil, GMA, convoy mo daw po yung dumaan sa busway. Totoo po ba yun, Chief? Alam mo, sabi ko nga, we will not, kasi nalabas yung mga plate numbers, no? Ang inaano po natin. We will not, sir. Alam mo yung paikot-ikot si Marbil dito. We will not, Bakit daw ang tanong sa kanya, kayo po ba yon? Yes or no? That is only answerable by yes or no. Hindi natin papaano yan lalo na yung paglabas ng plate number. Yes or no, sir? Buti na lang wala kayo sa camera. Kung nasa camera kayo, contempt kayo. Oo, kasi sa camera, yes or no lang. Bawal kang magpalusot. Bawal kang magsabi ng kung ano-ano. Dito, sir, pala yung palusot nyo. Ang PNP po, we are always in kahapon. We are in heightened alert. We are on call 24 hours a day. And there's a guidelines na nagbas po ng DOTR na the PNP vehicles, ang sinasabi, in case of emergency, national issue, you can use that. Yun po yung natin. And that's on duty. And there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation last night and the SALG will announce kung ano po yung nangyari last night and we're happy po. Yan, sinabi na naman niya. Si SILG daw ang magsasabi kung ano yung emergency na yun. Pasa siya ng pasa kay SI. Kasi kahit yung isa, naturuan yung isa. Sabihin mo lang, si DILG secretary na bahala magsabi niyan. Ngayon, eto na naman. Ganda po yung nangyari na result last night na operations po natin. Ayaw na silang nilagabas na memo before pa ni Secretary. And I guess it's within them na to talk to these people. But remember, yung mga taon dun sa baba, they're just doing their job. We have to respect them. Hindi po nila power yung discretion. Ang sasabi ko lang, pag there's a complaint or anybody else, not only the Philippine National Police against any traffic violation, meron po tayong arbitration na pwede. Kaya sabi ko nga, patikat na lang kayo, kaya nga may arbitration We'll just tell them that we are on emergency. Mr. Marbil, hindi po sila nagpatiket. Umalis sila at bumalik yung isa lang. The rest hindi na nagpatiket. Paano nangyari yon?
Ilan yung dumaan? 2 SUV. Imposible yung HPG, mag-isa lang siya dyan. Oh. Sigurado ako, may kasama yan. So, ang tanong, ilan po? O, sabihin na natin. O, sige. Sabihin na natin, isa lang yung HPG kasama dyan. O, paano yung 2 driver ng SUV? Hindi bumalik. O, kala ko ba sabi mo magpa-ticket? O, ba't hindi nagpa-ticket? Grabe, no? Hirap na hirap sila ipalusot itong scandal na ito, no? Agency. Yan po yung ano. Oo, sir. So, ibig sabihin, kung may memo pala na pwede naman nga dumaan, ibig sabihin, hindi nila nakaskade doon sa mga baba, dito sa mga nandito na nagbabantay. Ma'am, ang sasabi ko ay hindi ko po mag-speculate. Ang sasabi ko lang, even the PNP have to respect the law. Yun lang po yung sasabi ko. Sir, how would the PNP respect the law if yung pinuno nila medyo sabit? Again ulitin natin mga kababayan. Kayo ang humusga if this is Marbil na dumaan sa busway. Hindi nila ma-deny kung ito ba ay si PNP Chief Marbil. Ulitin ko, 2 na ang tinanong. Siya at saka yung kanyang spokesperson, parehong tinanong, bakit hindi nyo masagot kung sino yon? Pwede nyo naman sabihin, senior officer yon, but definitely it is not PNP Chief Marbil. Tapos ang usapan. Bakit ang dami nyong paligoy-ligoy? Lang po kayo kung talaga, don't argue with them. Just give them the ticket, then you explain later. Ang ano lang natin, sana po, every time that there's no need for you to announce to everybody sino nahuli mo. Yun ang ano dito. Huwag niyong i-announce kasi nabubuking kami. Nayayari kami. Kumalat na to. Huwag niyong i-announce. Ba't niyo ina-announce? Oh. Di ba? Ayun naman, magagalit si Senator Rapi Tulfo niyan. Hindi, PNP Chief Marbil, pwede ba yun? In-announce yung anak niya? Tapos kayo, hindi kayo i-announce? Anak ka ng wewe naman. Anak naman ng wewe. O, ano yan? Talagang VIP ang datingan? Sabagay, sino ba mas mataas? Yung congressman? Anak ng senador? O yung PNP Chief Marbil? Baka sabihin nyo, nag-sorry naman na, okay na, so wala nang problema, ganon. Alam nyo mga kababayan, ang lupit talaga ng mga public official natin ngayon. Puro feeling entitled. Naalala ko nung kay Pangulong Duterte, yari ka talaga doon. Hindi mo pwedeng gawin yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang ang tawag doon, ano ka, talagang sasabihin ka na abusado ka at si Pangulong Duterte talaga magagalit. Yari ka. Yeah? Ngayon, Mr. President, bata mo, ano na ginagawa itong bata mo? It's a privacy. You have to respect. Yan lang po yung... Ayun, privacy pala yun. Pagka-ordinaryong Pilipino, walang privacy. Yeah? Pero pagka public official at sigit sa lahat, mataas na posisyon sa PNP na ayaw mo mang aminin pero napaka-obvious naman na kayo yun. Hindi, according sa mga nakikita natin, this is our just opinion. Opinion lang ho natin to na sa tingin naming mga netizen at bawat Pilipino, kayo po yun. Hindi nyo ma-deny. Diba? Yan po yung aming opinion. It could be, we can be wrong, but based on what we are seeing and hearing right now, halatang-halata pong kayo yun. Hindi kami. And you don't show yung mga plate numbers. Remember? Yes. Kaya nga may protection You have... Huwag nyo na i-show yung plate number. Kayo naman, no? Next time, tatanggalin na lang namin. Sabi ko sa inyo, sa Pilipinas, ang mga nag-execute ng batas, sila ang above the law. Huwag na kayong pumalag, mga kababayan. Hawak nila ito. Walang papalag. Walang papalag. Okay? Walang papalag. Hawak namin to. Kami may-ari ng Pilipinas. Malinaw yan? Okay? At hindi po yan dictatorial, That's not dictatorship according to the palengkera in Malacanang.
It's not dictatorship. Okay? Hindi po yan dictatorship. Balik tayo sa usapang ginto. Ang usapang ginto. Gago! Hindi, pagka hindi na mailusot biglang babago ng segue sa ibang ano To protect people's lives. Hindi tama yung nangyari na dapat i-announce mo pa kung sino nahuli mo. What for? Diba? Yun lang inaano natin. Maybe that's one issue that we have to, na dapat natin. Kasi yung busing, of course, bawal talaga yan. But remember, meron yung protocol. The president, the vice president, president, the speaker, and the Supreme Court just use that. Yun po yung of course. And the ambulances, the emergency cases, the PNP can use that for emergency. And that's emergency. That you have to, kaya nga, ang sabi ko lang, please don't argue with that. Okay. Iniimbestigahan na rin po natin yung mga tao nag-violate. Ang sasabi ko lang, quick response po talaga, public service po ang PNP And you have to be there on time. Importante sila. Kayo naman. Kayo na nyo. Huwag nyo naman masyadong dinidiin itong PNP kasi importante sila. Emergency yan di ba? Nagtatrabaho para sa inyo yan So, huwag nyo naman gipitin. Kayo naman masyado kayong harsh. Ika nga. Huwag ganun, ha? Hindi po pwedeng, wala pong issue na na-traffic kami kaya hindi kayo nakapag-responde. We have to look ways. Sir, Tingnan ninyo, kasalanan pa ninyo. Mga kababayan, kasalanan pa ninyo. Hindi kami nakaresponde dahil sa na-traffic kami. Ngayon kasi pinupunan nyo kami sa pagdaan ng busway. Bahala kayo, di na namin kayo i-respondihan. Alupit, alupit, Kasalanan pa ngayon. Kaya hindi nakaresponde dahil sa busway. Lupit mo talaga, sir. dalawang dumaan na puti, hindi marked vehicle ng PNP, kaya siguro pinara. Then let me be kasi sabi ko nga yun po yung natin pagka meron ng pong sinasabi ko na hinahatak na high patrol nagpapatulong po pag that's emergency pag may kasamang high patrol naman emergency yan, that's a given fact. Sir, diba? ang emergency Okay. Sabit ka na naman dito, sir. Akala ko ba walang VIP, walang dapat hinahagad at nilalagyan ng wangwang at saka blinker, di ba pinatanggal nyo yan? Sabi nyo, the only people allowed in our law ay President, Vice President, Supreme Court Chief Justice, Speaker of the House, Senate President. Sila lang ang pwedeng magkaroon ng ganyan Yung hagad-hagad na yan. Ngayon, pwede na pala ang PNP Chief. Hindi, ang senior citizen. Senior official. So may bagong batas, sir. Kailan pa po kayo naging congressman at saka naging senador na gumagawa ng sariling batas? Hindi kasi di ba linawin natin. Sinasabi niya dito, kasi tinatanong nung babae, sabi niya, hindi po ba siguro kung yan ay isang marked vehicle, ibig sabihin, yung talagang sasakyan ng PNP, may PNP, may wangwang, malamang hindi pinara yan kasi nga there is an emergency and it is a marked vehicle. Yun kasi yung problema dyan hindi marked vehicle. Tama yung tanong ni ate. Anong sagot ni Marbil? Alam mo, pag nagmamadali na kasi, basta importante, merong hagad sa harap. May HPG na inescortan mo na. Ibig sabihin, emergency na yan. Sir, hindi pwedeng ganyan. Mayayari tayo niyan. Ang dami dyan na nakahagad. At, eto sir at pinagbawal nyo yan. Pinatanggal ninyo lahat ng wangwang, pinatanggal nyo lahat ng blinker. Alam ko yan, sir. Bakit? Kahit yung mga senador nag-react dyan, mga congressman nag-react dyan, di ba? Pinatanggal nyo. Tama, mali. Tama, di ba? Pero ano nangyari? This time, okay lang, basta may escort. Palakpakan ka talaga. At saka basta PNP. So, ibig mo sabihin, yung batas na pinatutupad mo sa ibang tao na ang pwede lang, itong mga nasa listahan, yung presidente, bla bla bla, ito lang ang pwede. Yan pala, yung batas na yan, ay para lang sa mga sibilyan. O di kaya para sa mga congressman, senator. Pero, sa aming PNP, official kami. Official kami, so pwede. Pwede yan. Tama, mali.
Di ba nakita nyo, Logic? Sabit siya dito. Maku, PNP chief ko kasi mag-resign ka na. Pwede ba mga kababayan, yung mga ano dyan, ilagay nyo na nga dyan, i-hashtag nyo resign. Para makita nila kung gaano kadaming Pilipino ang nanais na mag-resign na si PNP Chief Marbil. Yung ano natin. Sir, ang emergency mo bang tinutukoy ay yung pagkaka-rescue doon sa batang nakidnap sa Taguig? I will not in any way speculate po yung ano po natin, but of course, the SLG will be the one announcing po yung... O yan, so sinasabi niya this time uli, hindi po ako magsasabi niyan, si SILG kung ito yon. Okay? Kasi yan ang lagi niya sinasabi. Sila ang dalawa ng kanyang spokesperson. Hindi, SILG ano niyan, magsasabi kung sino yung tao na yan. Hindi kami. Laging ganoon, di ba? Nagawa po ng PNP. Oo. And we respect po yung ano, and we're happy with the help of SLG helping the Philippine National Police. Oo. Sir, sinabi ni Ma'am Jean sa mga previous interview na hindi niya sinabi na ikaw yon. Ang sinabi niya lang, mataas na opisyal. Pero sir, ikaw po ba talaga yon? Inulit mo pa. Sabi lang natin, no, since sinabas yung play, they have to respect these people. Yung ano po natin, we will not in any way. Pangalawang tanong niya na to, ha? Diniin niya pa. Mukhang tumatawa pa ngayon nagtatanong eh. Mukha lang, hindi ako sure. Di ba? Sabi niya, ano ba? Sino po ba talaga yun? Hindi niyo po ba pwedeng sabihin na lang kung sino po yung ano na yun para magkaalaman na talaga? Kung sino yung medyo may garapal ng mukha. O sige, ang sabi. Hindi, we have to respect the privacy of the Kayo yun ba, sir, o hindi? Yes or no lang ang sagot. This is, Your Honor, this is answerable by yes or no, Mr. Chair. Why this person by the name Romel Francisco Marbil is not answering yes or no, Mr. Chair? Bagay ako maging congressman, no? Ha? Gago! Mr. Chair, pwede ba ibato ko sa inyo yung chair? Na-high blood na ako sa resource person natin, Mr. Chair, ha? Kasi ito na po yung mangyayari sa atin. But ang sasabi ko lang, lahat po ng PNP po natin, we are on call 24 hours a day. Pagka nahuli ka, you have to respect the law. Wala naman po kami. And something na, sabi ko nga, hindi naman po yung paggamit ng bus lane na sabi, na respetuhin nila pati ka tayo, but there's an emergency. Correct. Hindi, yun lang nga talagang and I think it's more of the protocol dun sa within that you have to follow. But remember, naglabas po sila ng memo na we can use that for emergency. And it's a memo that we follow. Ayun, wala na. Di ba palakpakan? Eto pa ang isang kasinungalingang na bulatlat natin ngayon, ha? Di ba, lagi nilang tinuturo, si SILG na ang bahala magpaliwanag kung ano yung emergency na yun. Eto na si Remulla, pasasagutin na natin si SILG. The list is there, pero hindi pa namin pwede ilabas. Sir, all of them are AWOL. I cannot give a number. May pinag-uusapan silang case dito, ha. Sabi, eto yon, yung lahat sila AWOL, blah blah. May pinag-uusapan silang case. Biglang sumegway yung reporter. Tingnan nyo kung gaano natawa si Remulla. Kasi alam niya siguro na, ba't mo naman yan pinasok? Hindi pwede yan. Wala sa agenda natin yan ngayon. I'm sorry. alright. Sir, may we confirm if this is the emergency that Marbil was talking about when he or his personnel used the EDSA busway? Is this the... Kita nyo, biglang natawa si mga... Kuya, ba't kayo natatawa? Sabi niya, hindi ka marunong sumunod sa usapan, ha? Wala sa usapan tong emergency ni Marbil, ha? Hindi to kasama sa usapan. Ano to? Ba't tayo nagaganituhan, ha? Hindi ba kayo nasabihan? O PR ko, yung PR, sabihan nyo yan. Walang ganun. Dagdag ko na lang sa istoryahe ko. The kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to. I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. I was not with Marbil at that time. He can answer that. Akala ko ba kayong sasagot? Sabi ni, nagtuturoan na kayo ngayon ni Marbil.
O di ba sabi ni Marbil, kayong sasagot ko ano yung emergency na yun? Ngayon wala kang alam doon? O si Marbil na tinuturo mo ngayon? Bakit? Kasi alam ninyo that there is something wrong. Alam ninyo na talagang palpak at scandalous ang ginawa ng ating PNP. Kaya ngayon, kanya-kanya kayong palusot. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Sabi siguro, tumawa na naman siya. Hindi kasi sir, sabi nung reporter, hindi kasi sir, ang sabi ni Marbil, kayo daw magsasabi. Napatawa ta naman. Napatawa na naman nung si Rimulya. Yari ka, ate. Okay. Makulit ka, ha? Ayun na, makulit ka, ha? Kasi natawa na siya, yun. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron. Basyo. Ito ang sinasabi ko dito, mga kababayan. Basyo. Basyo talaga to, Brad. Ano sabi? Yes. Yun nga yung pinag-uusapan nilang before. Okay? Meron silang pinag-uusapang basta crime or something. Sinagot niya. Kaya sinata. Ang kulit mo, Marbil, ha? Yes. Pinatawag ko nga siya. Tapos ang usapan, mga kababayan. Tapos ang usapan. So, kung pinatawag siya, sinong pumunta? Yung senior officer o siya? Your Honor, Mr. Chair, I think we need to contempt this PNP Chief Marbil because he is blatantly lying in this committee. Nakawa ko kay Dan Fernandez. Yeah? Bakit? Ayun na, alinaw na. Tumawa na nga siya, eh. Kasi nga, sige, ang kulit mo, ha, sasagutin na kita. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron. I asked him to appear. Kung ano man ang methodology niya, problema niya na yun. Sabi nga nung iba, ba't di ka na lang nag-helicopter? Again, simple question, yes or no? Kung pinatawag mismo ni SILG, etong si PNP Chief, dahil meron silang operation ginagawa, sino kaya yung tao na yun? Si senior officer na hindi nila mapangalanan? O si PNP Chief Marbil na pinatawag mismo ng SILG? Kayo na po ang aking humusga. Case closed. Let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws. Ayan, naglinis kamay na siya. To make it clear, wala akong sinabing dumaan kayo sa busway. Papunta dito. Ayan, sinasabi niya, But he was aware of the emergency. But he was. Sino yung he? Si senior officer o si Marbil? Sino yung unang pinatawag niya? Di ba si Marbil? Ano sabi niya? He was? To get there. But he was aware of the emergency. He was on our way to, for emergency. Nahuli sa sariling bibig. Naku po, bukas na bukas, deleted ang video na to. Gago! Sir, moving forward, what is your directive for PNP officials, especially high-ranking officials, with regard to the use of the EDSA busway or on how to classify emergency situations? Kapag po ba nagpatawag kayo ng meeting na madalian, would that be already constituted as an emergency in the future? Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. Ayan na. Kahit ako, hindi ako dumadaan ng busway, ha? Hindi ko nga alam bakit siya dumaan ng busway. Ano? Yari ka. Atabs, yari ka ngayon. Nalaglag ka. We have a firm agreement with
the MMDA that there is a zero tolerance policy. Hindi naman kay Mick yung nasa kaliwa niya eh. Sabi siguro nasa kaliwa niya. Sure naman. Boss ko yun. Baka madali ko niyan. Can you protect me? Sir, huwag naman ganun. Nilalagmag mo na yung boss ko. Paano ako? Yari naman ako niyan. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I wasn't aware of him until after, hindi naman ako informed. Pero he was aware of the emergency. He was As for my aware. Yung answer- pala yung sinabi niya, he was aware of the emergency. You mentioned a zero tolerance policy. What sanctions will be imposed against PNP officials, whether in that incident or in future incidents, na mag-violate sa EDSA busway policy? Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Yan yung sinasabi natin mga kababayan. Okay? Bakit kanyo hindi dapat itago yung kanilang identity? Kasi you are a public official. Merong kang, you are a public official, meaning you have a high standard in terms of laws. Diba? Kaya nga po, diba, meron tayo yung parang batas na tungkol sa kung paano umakto ang isang public official. Ikaw ay public official. You're not just a ordinary public official. You are the PNP chief. 'Di ba? So hindi po 'yun ordinary. So anong ibig ko sabihin? Hindi mo pwedeng magkubli na dapat itago yung identity nung dumaan. Dapat itago yung plaka nung dumaan. Oo, pwede yan kung ordinary citizen ka. Even in cases, halimbawa in libel cases, iba ang treatment pag public official. Iba ang treatment pag ikaw ay ordinary citizen. Ganon din po pagdating sa pag-uugali, attitude, karakter, iba pagka public official. Mas mataas ang standard. Ngayon, pagdating po sana sa ganitong ginawa ninyo, wag niyong isabihin na kailangan i-hide yung identity. No, much is given, much is required. Ika nga, di ba? More power, more responsibility. Tama ba? Sabi nung tito ni Spider-Man. Ganun po yun eh. Kasi yun po ang tama eh. Kung kayo ay napakataas, you are expected to be example, hindi lamang po sa batas, kung hindi morally. Kaya nga ang taas ng standard supposedly. Hindi na nasusunod. Di ba ho? Kaya nga tinanong dito, ano ba dapat ang gawin? Anong sagot niya? Aside from the ordinary policy, yung 5,000, 10,000, something, I forgot the exact penalty. Pero iimbestigahan daw. Na alam naman natin wala mangyayari. Pero iimbestigahan daw doon sa issue ng abuse of power. Kasi nga, mas mataas ang ine-expect sa mga ganito. Pero alam naman natin, magkaibigan yan, hindi naman yan, wala mangyayari dyan. Pero yun ang sinabi niya. Anong ibig sabihin nun? Kasi nga, hindi pwedeng itago yung identity. Kaya nga, Mr. Marbil, aminin mo na lang. Mag-sorry ka na lang. Ay, buting anak ni Tulpo, nag-sorry. Di ba? Tapos, sabihin mo, yan nag-sorry na ako Parang ginawa ni Rabi. Yan, nag-sorry naman na yan ako eh. Wala nang problema yan O di kayo din, ganun. Mag-sorry kayo, tapos sabihin nyo, ayan, sasabihin ngayon ni SILG, yan, nag-sorry na okay na, tapos na yung usapan na yan Hindi, nagpalusot kasi kayo nagpalusot. Yan ang kinagagalit ng taong bayan. Yung palusot ninyo. Ang lakas mo makasite Kasi remember merong nakasuhan dyan na dumaan din sa bus lane, mga PSPG. Oo. Mga yung sa security ng mga may threat sa buhay nila. 'Di ba dumaan din diyan? Anong ginawa? Kinasuhan. Kakasuhan mo ba yung sarili mo, sir? Ako nagtatanong lang Again hindi po ako ang nagsabing kayo yan. Hindi po ako. Pero yan ang konklusyon at opinion ng mga netizen. Kasi nga po, kahit dito, nadulas na ho Nadulas na ho.
na sinabihan ka na may emergency at pinapupunta ka. Alam naman ang pinapupunta ka ng SILG, ang pumunta, senior officer mo. Posible yun. So doon pa lang, malaki ng probable cause. Ika nga. May probable cause na ikaw na talaga yun. Ay. So paano ba ito? Mr. Chair, pwede ko na bang i-cite in contempt ito? Unahan ko na si Paduano. Di ba? Ay nako. Anyway, maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo itong balita na ito dahil ito ay nagre-reveal lamang ng kung sino talaga ang mga namumuno sa atin, kaya naman ganito ang itsura ng ating bansa. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.